Sa ibang balita naman sa labas ng bansa, kasabay ng pagtatapos ng buwan ng Enero, iba't ibang selebrasyon at paggulitan naman ng pista ng Santo Niño ang ipinakita ng mga Pinoy sa Inglaterra. Kung ano-ano yan, lalamin natin sa Pinoy International ni Carol Panday. Sa London, ang buwan ng Enero ay buwan ng pagkilala at debosyon sa Santo Niño. Masasabing ito ang pinakamalaking piyesta na ginugunita ng simbahang Katoliko sa United Kingdom. Sa Sacred Heart Parish sa London, iba't ibang komunidad ang nakiisa, hindi lang sa misa, pati na sa pagsayaw sa sinulog na tanda ng malalim na pananampalataya ng mga deboto. Sa naatasang queen ng sinulog sa Kilburn, isang karangalan ang mabigyan ng ganitong pribileyo dahil ang buong pamilya niya may malaking panata sa Santo Niño. Actually, I feel honored and grateful and blessed. And it's my only way also to honor Santo Niño, because Santo Niño has always been a big part of my life ever since I was a child, ever since I was in the Philippines. And then it's my only way to praise Santo Niño for all the blessings and gifts that he has given me and my family as well. At para naman kay Jose Maria Carlo Magsino ng Philippine Embassy London, ito ang unang sinulong na kanyang naranasan at napabilib siya sa mga Pinoy na nakiisa. I think I'm quite privileged because like most of the activities here in Kilburn in Sacred Heart Church, I'm assigned here, so I get to see I got to see the Simbang Gabi last December, and I see this Sinulog festival, and it's quite happy to see Filipino communities coming up with these kinds of events, sharing the warmth of Filipino culture here in the UK despite the very cold weather. May magandang mensahe din na pinarating si Father Francis Cruz sa mga deboto na hinahangad niyang ang mga ganitong gawain ay magsilbing tulay upang mas lalo pang tumatag ang ating pananampalataya patungo sa tunay na pagkakaisa. Sa High Street, Kensington naman, kung saan isang misang pasasalamat ang isinagawa na pinangunahan ni Father Alan sa Tour OSM ng Our Lady of Dolores Servite Church. Great Senyor, sa lahat ng mga devotee o deboto ni Santo Niño, laking karangalan natin na mayroon tayong mahal na Santo Niño para lalong-lalo na magbigay ng pag-asa at lalong-lalo na din magpapatibay sa ating pananampalataya. Sa mensahe ni Ambasador na ang bata ay mapagpakumbaba. Patuloy tayo sa itong pakipagpakumbaba at lalong-lalo na mapagbigay katulad ng mga bata at hindi nagtatanim ng galit at lalong-lalo na din na nagmamahal kahit medyo hindi mahirap mahalin. Ang Santo Niño ay isang magandang regalo sa atin para tayo pagkaisahin mga Pilipino dito sa UK na sana tayo magkaisa at magtutulungan lalong-lalo na sa mga kababayan nating walang-wala. Viva Santo Niño! Para sa mga deboto dito, ang Infant Jesus of Prague ay may malaking bahagi sa kasaysayan ng mga Carmelite brothers and sister. At sa mismong simbahan ng Our Lady of Mount Carmel and Saint Simon of Stock, mas kilala sa tawag na Carmelite Church, naluklok ang imahe ng Santo Niño. Nagpahayag ng malaking pasasalamat si Ambassador Teodoro Locsin Jr. sa mga organizers dahil sa maayos at magandang preparasyon ng misa na ramdam mo ang kapayapaan at katahimikan. The Santo Niño, the celebration, is the essence of the Filipino. So everyone has to attend this, who is Catholic, who is Filipino, and for that matter, who is British, because we have found a very warm home here in the United Kingdom. Taon-taon mas dumarami pa ang bilang ng mga komunidad na gumugunita sa kapistahan ng Santo Niño. Sa mga ganitong pagkakataon, dama mo ang lakas at pagkakaisa ng mga Pinoy sa Inglaterra. Malamig man ang panahon, hindi ito balakid para sa ating mga kababayan na patuloy na nagsasabing, Viva Pits Senyor! Para sa IBC News, mula sa Britanya ngayon, kasama sina Amy Balyao at Rafa, ako si Carol Panday, ang inyong Pinoy International.